Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po ay kapiling namin kayo, kahit kayo ay nasa inyong mga tahanan, sa Pilipinas man o sa ibang panig ng mundo. Sa aming mga kapatid sa ibayong dagat, mga kamag-anak sa malalayong lugar, mga kaibigan at lahat ng sumusubaybay sa mga gawain ng Iglesia ng Villa Carolina Bible Christian Church. Samahan niyo po kami na magdiwang ng ika-35 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia dito sa lugar ng Villa Carolina sa Muntinlupa. Samahan niyo po kami sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa isang Diyos na buhay na siyang nagtakda ng araw na ito at kay Kristo Jesus na siyang ulo ng Iglesia at sa pagkilos at gabay ng banal na Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. O Diyos namin at Amang makapangyarihan, lubos ang iyong kabanalan at ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo lamang. Naririto kaming mga abang likha mo, sama-samang magpupuri at sasamba sa iyong makapangyarihang pangalan. Aming hiling ang iyong paglilinis sa aming mga kasalanan at kamalian. Sadyang kami ay marumi at hindi makalalapit sa iyo sa aming sarili. Subalit sadyang umaapaw ang iyong biyaya sa amin at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na siyang tanging daan patungo sa iyong kaharian. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, O Diyos, luwalhatiin ang ngalan mo. Hayaan niyo pong sambahin ka ng Iglesia ng buong kagalakan. Itaas ang iyong pangalan upang ang liwanag mo ay magningning sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng mga buhay na iyong binago kay Kristo. Ibuhos nawa ninyo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang ang aming pagsamba at pag-aawitan at pagdiriwang ng iyong katapatan sa iyong Iglesia ay maging makabuluhan, mabangong samyo na alay namin sa iyo. Dinadakila namin kayo, O Diyos. Patuloy po ninyong igawad ang iyong pagpapala sa amin bilang iyong Iglesia ang nagdadala ng liwanag mula sa inyo dito sa dako ng lugar ng Villa Carolina. Ito po ang aming sama-samang pagsamo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, saan man pong dako kayo naroon, tayo po ay sama-sama umawit ng pagmumuri at pagsambang awit din tayo. Tayo pong lahat, kumanta po mula po sa ating mga. Sama-sama po natin purihin. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y tiniliw at tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man
o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Di manangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanya tumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib,
titinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking Pasko, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at lumapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Na ang Diyos ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Itaas po natin ang ating mga boses sa Diyos na buhay at dakila sa langit. Ikaw ang aking Pasko, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag, at binigyan mo ka ng piling. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri at pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag, at binigyan mo ka ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon sa puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri ka
pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon,
katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh Diyos. Today is Lord's Day and also our church 35th year anniversary. Every year we celebrate our anniversary for us to be reminded again and again of the past faithfulness of the Lord towards His church here in Villa Carolina Bible Christian Church. So I thank the Lord for His 35 years of being so faithful to His people. And also this month and this year also marks my 15 years of ministry service in His church, and I thank the Lord for that as well. And also I would like to thank the Lord because this is my first time to speak during our anniversary, which is very special to me. And it is special because we are still under pandemic. So that's why everything works for good of His church and of His people. So our theme for this year's anniversary is seizing the times for the light to shine. Seizing the times for the light to shine. And our passage can be found in Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. It says, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." In Magandang Balita Biblia version, "Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sabihin ninyo, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." Samantalahin ang panahon upang paliwanagin ang ilaw ni Jesus. Tayo po muna ay sumandaling manalangin para pagkatiwala sa Diyos ang pag-aaral na ito ng Kanyang salita. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na inyo nga pong pinagkaloob sa amin upang kayo ay aming sambahin, purihin, pasalamatan, at amin po, Panginoong, alalahanin ang inyong napakadakilang katapatan sa inyong iglesia dito sa Villa Carolina Bible Christian Church na sa loob, Panginoon, ng 35 taon ay kayo po'y naging kasama gabay, naging tagapagkaloob ng lahat ng pangangailangan. Kayo po ang Diyos na nagpatatag at nagpatibay ng inyong iglesia, Panginoon, sapagkat mahal mo po ang inyong iglesyang ito. Panginoon, salamat po na ngayon kami po'y nagdiriwang ng ika-35 taon ng pagkakatatag. At ngayong ang tema, Panginoon namin, ay pagkakaroon kami ng samantalahin namin ang panahon sapagkat ang liwanag ng Panginoong Hesukristo ay dapat mahayag, lalo na po sa mga panahong ito. Kaya tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga
at kayo po ang siyang mangusap, kayo po ang siyang muling humamon sa aming pagsunod sa inyo bilang bahagi ng inyong katawan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So samantalahin ang panahon upang paliwanagin ang ilaw ni Jesus sa buhay ng kanyang iglesia. Ang tanong ko po sa pag-uumpisa ng mensaheng ito, paano sasamantalahin ang panahon upang paliwanagin ang ilaw ni Jesus sa atin? How can we seize the times for the light of Christ to shine in us and through us? And I have answer for this question. We need to take an active role of watchmen and wise men. So yun po yung ating pag-aaralan mula sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. How can we seize the times for the light of Christ to shine in us and through us? We need to take an active role of watchmen, being watchmen, and as wise men. So my first point is this. As watchmen. In verse 13 to 15, it says, sa Tagalog po, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka ikaw na mula sa libingan, bumangon ka at tiliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. So, dito sa mga talatang ito, bilang mga mananampalataya, we need to be reminded of the two characteristics of Christians as watchmen through the words of the Apostle Paul. So, we need to wake up. As watchmen, we need to stay awake. Second, as watchmen, we need to watch out. Wake up and watch out. Ang mga tungkuling ito ay hindi dapat pinababayaan ng isang tunay na tagapagbantay. Kailangang gising siya palagi at kailangan nagbabantay siya. Hindi lamang gising, kundi alerto din siya sa mga pangyayari. As watchmen, tulad ng isang tagabantay, we need to wake up. In verse 13 it says, but when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Another verse that is parallel with this is in Romans chapter 13 verse 11, where Paul says, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. So yung sinabi ni Paul diyan, panahon na upang gumising kayo, referring to the Christians who are in Rome when he wrote that letter. So the word to wake up or to rise up is a word that is used to stir up men into activity. Sabi po yan sa James Posset and Braun commentary. And there are two usage for two different types of people kapag ang ating pag-uusapan ay ang salitang to wake up or to rise up. Two uses. Number one, for the unbelievers. Yung pong salitang to wake up for the unbelievers, ganito po ang kahulugan. Kung siya po ay hindi pa naliligtas, kailangan niyang mabuhay ang kanyang patay na espiritu sapagkat siya naaalipin ng kadiliman. Because of sin, his spirit is dead, so that's why kailangan mabuhay ang kanyang patay na espiritu. And that is how the word to wake up or to rise up means for the unbelievers. At ito pong gawain na ito, tanging ang Diyos lamang makagagawa upang buhayin ang patay niyang espiritu. Kaya kung ikaw ay hiwalay pa sa Diyos bilang iyong bukal ng buhay, sabi ni John Calvin, ikaw ay nasa hukay pa at maigi pa sa iyo na hindi na naipanganak. So para kay John Calvin, napaka halaga na maunawaan ng isang di mananampalataya na siya ay hiwalay sa Diyos, patay ang espiritu, at kung mananatili siyang ganoon, ay mas mabuti pa, ayon kay John Calvin, na hindi na lamang siya ipanganak sapagkat wala naghihintay kundi ang parusa. Kaibigan,
dumating na ang ilaw ng sanlibutan na naglagtad sa kadiliman. The light of the world has already come, the Lord Jesus Christ. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, aalisin Kanya mula sa kadiliman. Kung ikaw lamang ilalapit sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, kasabay ng pagsisisi at pagtalikod sa iyong mga kasalanan. At hindi ka makapagsisimulang lumakad sa liwanag kung ikaw ay hindi pa naaahon ni Jesus mula sa kadiliman. So ang salitang to wake up ay hindi lamang para sa mga unbelievers, kundi ito rin ay para sa mga mananampalataya na kay Jesucristo. Maraming beses po sa buhay natin mga mananampalataya na kailangan din po nating patuloy na gisingin tayo ng Diyos mula sa pagiging hindi aktibo sa ating pagsunod sa Kanya. Kailangan din po nating patuloy na liwanagan ni Jesus habang nasa daigdig na ito. Sabi ni John Calvin, dahil ang daigdig na ito ay nasa kadiliman, napakakapal ng dilim na may panahong hindi na natin alam kung paano ngumakbang nang hindi tayo matitisod at hindi mapapawalay. Kung kaya't kailangan natin na magabayan ng Panginoong Hesukristo upang maituro sa atin ang daan. So itong salitang to wake up ay pupwede rin gamitin sa mga mananampalataya sapagkat ang kahulugan ng salitang to wake up ay to stir up men into activity. Gisingin para kumilos, manguna, magturo, para mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Ang dalang liwanag po ni Jesucristo na sobrang liwanag ay hindi po pwedeng itulad lamang sa isang maliit na liwanag na tulad ng sindi ng isang kandila. At itong liwanag ng Panginoong Jesucristo, ito rin po yung liwanag na taglay natin upang tayo ay magsilbi rin namang liwanag para sa ibang hindi pa naaahon mula sa kadiliman. So para po kay John Calvin, sa kanyang sermon sa Ephesians chapter 5, sabi niya ay ganito, and I quote, kasalanan pa ring maituturing kung tayo ay lumalayo sa lahat ng kasamaan, ngunit pinahihintulutan naman natin ang iba na magpatuloy sa kapahamakan dahil wala tayong zeal or wala tayong malasakit upang solusyonan ang usapin nilang ito. Na habang nakikita natin ang dyablo na dinadala sila sa kamatayang walang hanggan, hindi ba marapat din namang maunawaan natin ito na ginagawa natin ng malaking kamalian ng Diyos dahil sa ating pinipigil ang kanyang liwanag upang tumanglaw sa kanila, na ating ipinagkakanulo ang ating kapwa dahil sa ating pagkakait sa kanila ng pakinabang na idudulot sa kanilang kaluluwa ng kaligtasan. In other words, nagkakasala tayo kung hindi po tayo nagmamalasakit sa kaligtasan ng ibang mga taong alipin pa ng kadiliman. Yun po yung nais pakahulugan ni John Calvin. So kailangan din po tayo mga mananampalataya ay muling gisingin ng Diyos sapagkat madalas po tayo ay nanlalamig. Madalas yung ating ilaw ay parang aandap-andap na o malabo na. Kaya kinakailangan din natin na muling gisingin at paliwanagin tayo ng Diyos. Ang dahilan po karaniwan ng pagkalaho ng ating pag-ibig at pamumuhay natin na parang nauupos na yung liwanag ng kandila sa ating buhay, yung liwanag ng Panginoon, ay dahil marahil itong dahilan, marahil ay nararahuyo tayo na balikan yung dati nating buhay na iniwanan na. Yung buhay na makasanlibutan at buhay na kung saan ay ginugugol natin sa mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. So kinakailangan po tayong gisingin muli ng Diyos. Kinakailangan maging aktibo po tayo bilang mga mananampalataya sa pagsunod sa ating Panginoon. At kapag nagkaganoon, patuloy na magliliwanag si Jesus sa ating mga buhay. So as watchmen, bilang mga tagabantay, we need po na tayo po'y magbabantay ng atin pong spiritual na kaugnayan sa Diyos. We need to watch out for ourselves and also for others. At kailangan maging gising po tayo palagi sapagkat ang isang mahusay na tagabantay, siya po ay palaging vigilant, palaging alerto. No po? So as watchman, kinakailangan po natin
na maging mapagbantay, no? Ikalawa, we need also to watch out. Okay? Yung unang punto kanina na akin pong ibinahagi, we need to wake up as watchmen. Second, we need also to watch out. Sabi doon sa verse 15, look carefully then how you walk. Yung salitang look carefully. So, we need to watch out for two things. We need to watch for ourselves and also we need to watch other believers to help them grow in their faith. Una, bilang mga mananampalataya, kinakailangang bantayan po muna natin ang ating sarili. So karamihan sa atin, ang binabantayan yung kilos ng iba, yung buhay ng ibang mga mananampalataya. So we start by ourselves, in ourselves. Bakit? Sapagkat malakas po ang tukso ng kaaway upang tayo ay ilayo sa kalooban ng Diyos. Ang dahilan po ng di natin paglakad sa liwanag ng Panginoong Hesus ay ito. Ito po nakikita kong dahilan. Dahil masyadong maliit ang ating pagtingin sa Diyos. We have a very little view of God. Very small view of God. At kung atin lamang pong isa sa alang-alang na tayo ay lumalakad kasama ang presensya ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay, kung meron po tayong recognition na kasama natin ng Diyos araw-araw, na tayo ay nasa Kanyang pangangalaga, pagbabantay at pagmamatsyag, palagay ko po ay meron pong magagawa itong kamalayang ito, upang mapigilan tayo kung paano tayo lumayo sa kalooban ng Diyos. Kung paano tayo mag-iisip, kung paano tayo magsasalita, at kung paano tayo mamumuhay kapag meron tayong ganitong perception sa ating puso at isipan na ang Diyos ay nagmamasid sa atin at kasama natin. Dagdag pa rito, kailangan din po nating bantayan yung pagdating na masamang impluwensya sa atin, no? Sapagkat ang kaaway, ginagawa niyan lahat para tayo ay ibagsak, ilayo, at yung ating liwanag ay sa halip na nagliliwanag, ay tayo parang unti-unting lumalabo yung liwanag na nasa atin. Bakit? Sapagkat mayroong masasamang impluwensya na dulot sa atin ng sanlibutan at tinutokso tayo ng kaaway para mahulog sa ganitong uri ng kalagayan. At makikita natin na nangyayari ito sa iglesia. Nakakalungkot po sapagkat sa halip na tayo maka-impluwensya sa daigdig, ito po nangyayari sa kasalukuyan, ang iglesia po ay na-impluwensyahan na ng daigdig. Hindi na makita sa church, no, ang impluwensya ng liwanag ni Kristo. Bakit? Aba ay ang pumasok na, ang nakapasok ay mostly impluwensya na ng daigdig. Kaya po dapat bantayan natin ang ating sarili, no? At bantayan natin yung impluwensya na maaaring magpalayo sa atin sa ating kaugnayan sa Panginoon para hindi tayo makalakad sa kanyang liwanag. Ikalawa, bukod sa ating sarili ay babantayan natin, kinakailangan bantayan din natin yung iba nating mga kapatiran. Hindi para sila ihusgahan o sila ay pigilan sa kanilang mga personal na buhay, hindi po. Sapagkat ang church po ay maraming miyembro. Marami po ang member ng church. At bawat isang miyembro po ay inilagay ng Diyos sa church. At bawat isa po ay naasahan ng Diyos na marapat lumakad sa isang layunin, sa isang pagkatawag, sa isang uri ng buhay. Ang church po ay pwede nating itulad sa isang pamilya. Sa katunayan, ito po ay pamilya ng Diyos. Sa isang pamilya, merong magulang, ama at ina. Sa isang pamilya, merong mga anak. Ang ama at ang ina ang tagapanguna sa pamilya at ang mga anak ay nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Pag bagong silang ang mga anak o bago ang anak, inaalagaan silang mabuti ng kanilang magulang. Pinapadede ng kanilang ina, pinapalitan ng diaper, pinaliliguan, pinababakunahan sa center. Bakit? Anong dahilan? Hindi pa kaya ng baby, ng sanggol, na alagaan at pakainin ng kanyang sarili. Ganon din po sa church, bilang isang pamilya. Sa church, mayroon pong baby Christian na matagal na siguro, masasabi natin baby dahil kulang pa sa kaalaman, kulang pa sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero sa church, meron din pong matagal na
na nasa church, pero ang buhay, parang baby Christian pa rin na mamuhay. So, yan po ang composition ng church. At sa church din po, meron pong mga matured na sa pananampalataya. Hindi na po sila pinapakain. They can eat by themselves. And also, there were the ones na tumutulong para yung iba ay tulungan, lumago. Pinapakain nila ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. So, yun po yung composition ng church as a family. So, mahalaga po na bantayan natin ang ating pong mga kapatiran sa isa't isa. Nang ibig ko sabihin, ay bantayan natin yung kanilang growth, yung kanilang paglago sa Panginoon, sapagkat sila'y bahagi ng church. As pastor, as elder, as deaconess, as ministry head, we, church leaders, must help and disciple others in Christ-likeness. Tutulungan natin ang isa't isa, lalo na yung mga baby Christian, yung mahihina pa, para sumunod at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. We also need to pray for those under our leadership. We need to intentionally create a bridge to connect with them, lalo na po ngayong panahon ng pandemic, especially those who are young in the faith. It is our prime duty to help them become mature believers. Baby Christians need to be fed with spiritual milk. They cannot grow on their own. They need help from us, from the church. So, mahalaga ang ating role. We as matured Christians, we are responsible in helping them grow in Christ-likeness. So, we need to identify our church members who are still young in the faith and help them grow. Tap them to the fellowship. Encourage them, and do not allow them to use the back door of the church because nobody pay attention to them. Don't be selective of the people you'd like to associate and be with. Pag lumabas yan sa back door ng kapilya, di na yan babalik. Nakalipat na yan sa iba, at nakakalungkot, baka mapunta pa yan sa kulto. So hanggat maaari, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, maging concern po natin ang paglago at paglakad sa liwanag ng bawat isang kaanib o miyembro ng Iglesia ng Panginoon ng Villa Carolina Bible Christian Church. Kung mayroon pong kahit isang magbabackslide among us, apektado rin ng buong church ang kanyang patotoo sa community. Kaya po magpaalalahanan tayo sa isa't isa, magdalanginan po tayo sa isa't isa, watch out for the need of other believers, especially their spiritual need. No? So as watchmen, let us wake up and ready ourselves for duty, and let us watch out, remain vigilant, sapagkat tayo ay palaging kumakaharap sa labanang spiritual. Again, the question is this: how can we seize the times for the light of Christ to shine in us and through us? Let us take an active role of a watchman who needs constant waking up from God, and who learn how to watch for his own walk and the walk and growth of other believers under his care. Second, we can seize the times for the light of Christ to shine in us and through us by taking an active role of wise men. Kanina, watchmen. Ngayon, we need to take an active role of wise men. Sabi po doon sa verse 15 hanggang 17, ito po yung ating passage, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Wise men. Ano po ba ang katangian ng isang taong matalino, a wise man? Sa ating pong passage, mayroon po ako nakikitang dalawang katangian ng taong matalino rito, ng isang Kristiyanong matalino in particular. Ang isang Kristiyanong matalino ay ganito. First, he walked wisely. Of course, kaya nga matalino eh. So, siya'y lumalakad ng may katalinuhan. Lumalakad ng may katalinuhan. Sabi doon sa verse 15, look carefully
then how you walk not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Sa Tagalog, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantalang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. So bilang matalinong Kristiyano, kailangang samantalahin natin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi po natin nararapat sayangin ang napakahalagang panahon, ang segundo, ang minuto, ang oras, ang araw, ang linggo, ang buwan. Seize the times. Why? Dahil ang panahon, ang mga araw ay masasama. At ang nasasayang na oras ay hindi na po pwedeng maibalik. Kaya ang sabi dito, gamitin natin ang lahat ng pagkakataon o lahat ng panahon sapagkat ang bawat araw ay masama. Sa panahon ni Apostol Pablo, masama ang takbo ng mga pamumuhay ng mga taong di pa mananampalataya. No? So gamitin ang lahat ng panahon at pagkakataong magpaliwanag sa buhay ng ibang mga tao, lalo na yung mga nasa kadiliman pa. So yun ang ating dapat matutunan. Sa daigdig natin, ang taong matalino ay yung may mataas na pinag-aralan, yung tapos ng PhD, yung mataas ang posisyon sa gobyerno, sa United Nations. Pero sa Biblia, ang tao palang matalino, yung lumalakad ng may katalinuhan. Ibig sabihin, lumalakad sa liwanag na dulot ng Panginoong Hesukristo. Hindi po masasabing matalino ang isang tao dahil siya ay nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan. Ang taong matalino sa Biblia ay yung lumalakad sa liwanag ni Kristo. Sa isang masamang balita ating napanood sa television, kalungkot, na mayroong ambasador sa isang bansa na kung saan ay mayroong kasamang Pilipino na kasambahay at nagkakaroon sila ng minamaltrato yung kasambahay na Pilipino ng mataas na pinag-aralan ng ambasador, So hindi na susukat ang katalinuhan sa taas ng pinag-aralan o taas ng posisyon, kundi talagang sa uri ng buhay, ng pagkilos, ng pag-uugali, ng conduct meron ng isang tao, Sapagkat ito po ang papatunay ng isang tao matalino. Ipakita sa uri ng buhay. Yon. Hindi sa natapos, kundi sa uri ng buhay. Sapagkat, muli kong babanggitin na sabi ni Pablo, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ano po itong araw na ito? Noong panahon ni Apostol Pablo, masama na ang mga araw. So ito po ay yung panahon na tinatawag nating church age. Yung church age, mula sa panahon sa first century, unang tinatag ng Panginoon ng kanyang iglesia, ang unang iglesia sa Jerusalem, hanggang sa panahon na kung saan babalik na muli sa ikalawang pagkakataon ng Panginoong Jesus, yan po yung church age. So, ibig sabihin, yan po yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na masasama ang mga araw. The period of the church till the second coming of Christ is a period of the proliferation or spread of evil. And this is where we are even today. Why? Because the Bible already gives us the idea of what is happening and what will happen tungkol sa mga tao. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, dinescribe ni Paul ang kalagayan ng tao. Ito na po, sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi ni Paul doon, "But understand this, that in the last days there will come times of difficulty." So merong kahirapan. "For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power." Paul says to Timothy, avoid such people.
So, darating ang panahon ng kahirapan. Darating ang panahon ng kasamaan. Mayroong mga tao magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, kaysa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Sila'y mapagkunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Sabi ni Pablo, Timoteo, iwasan mo ang mga ganitong uri ng tao. So kung titingnan natin, nasa Bible na, noong pa mang first century, nang sulatin ito ni Paul, magkakaroon na ng kasamaan at lumalaganap ang kasamaan. Hindi bumubuti, mga kaibigan ko, mga kapatid, ang daigdig. Lalong lumalaganap ang kasamaan. Bakit? Sapagkat puno ng tao makasalanan. Puno ng tao na puspos ng kasamaan. Ang salita ng Diyos ay taliwas po sa inaakala ng maraming mga tao na magiging mabuti ang daigdig. Bakit nila inaakala magiging mabuti ang daigdig? Dahil, ito yung dahilan, bakit sila nag-expect, umaasa na magiging maayos ang daigdig? Itong dahilan, dahil mahal nila ang daigdig at ang mga bagay na nasa mundo, at di nila isinasalang-alang ang isa pang daigdig, ang susunod na daigdig na maaari nilang harapin ang nakaambang na parusa dahil sa kanilang hindi pagsampalataya sa Diyos. So kapag mas mahal natin ang daigdig na ito, natural, mag-expect tayo that everything will turn out for our good while we are on earth. But it is in contradiction with what we have heard from the Apostle Paul. Darating yung kasamaan, sapagkat ang daigdig ay puno ng mga taong masama. Kasi sinasabi doon sa ating passage, samantalahin ang lahat ng pagkakataon sapagkat ang mga araw, ang mga panahon ay masasama. That is true during the time of Paul and very true even today na ang panahon ay masasama. Kahit pa lagyan ng capital punishment ang mga bang batas tungkol sa mga nagbebenta at nagmamanufacture ng illegal drug, hindi po kayang pigilan ng capital punishment ang paglaganap nito. So ganun po yung kasamaan. Patuloy na sumasama. Kahit nga po ngayong pandemic, tuloy pa rin po yung bentahan ng mga illegal na droga. Kahit may pandemic, tuloy pa rin yung corruption ng mga nasa pamahalaan natin. Kahit may pandemic, tuloy pa rin yung greediness. Dahil nga po, ito yung kalagayan ng ating daigdig. Dahil sa kasalanan. Alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala at ang lahat ng tao ay makasalanan. So ito yung kalagayan natin. So hindi po pwede tayo maging relax at komportable bilang mga mananampalataya. Kailangan nating maging matalino. Lumakad tayo na may katalinuhan. We need to seize the times. We need to seize the opportunity. Paano natin gagawin ito? Paano tayo kikilos para samantalahin ang pagkakataon? Paano tayo lalakad ng may karunungan sa panahon na puno naman ng kasamaan? Meron akong dalawang suhestyon, dalawang bagay na po pwede natin gawin para tayo ay makalakad ng may katalinuhan sa gitna ng masamang panahon. Una, sa pamagitan ng pagsusulong at paggawa ng kabutihan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi dun sa Romans chapter 12 verse 21, huwag kayong padaig sa masama. Sa halip, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Sabi pa rin ni Paul sa Romans 12 verse 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Magbago na kayo ng pag-iisip. So ito yung aking unang suhestyon para tayo makapamuhay na may katalinuhan sa masamang panahong ito. Paano? Mag-promote at gumawa ng mabuti sapagkat daigin natin ng mabuti ang masama. So dahil ang mga panahon ngayon ay masama, maging matalino tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi para magliwanag sa atin ang Panginoong Hesukristo.
Paliwanagin natin ang ilaw na buhat sa Kanya sa pamagitan ng paggawa natin ng mabuti. No? Sapagkat tanging mabuti lamang ang pupwedeng gumapi sa paglaganap ng kasamaan. Ikalawa, sa pamagitan naman ng mapagbiyayang pangungusap sa harap ng mga hindi pa mananampalataya. No? Ito ay isa pa ring suhestyon at nakikita ko ito ay mayroong reference sa Biblia. Sabi doon sa Colosas 4:5, sabi rin ni Pablo doon, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. You see? Magsilakad kayo ng may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each person. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. So the way we talk to the unbelievers mirrors who we really are. Sinasalamin talaga kung sino talaga tayo. You know, kahit po tamang ating teaching, ating doktrina, pero ang ating pong paraan naman ng pangungusap sa mga tao ay hindi nagpapakita ng maayos na pag-uugali, ay wala pong kasaysayan yung ating pong tamang tinatayo ang doktrina. So, hindi makita sa ating mga buhay. Tama yung teaching, pero pagdating sa buhay, mali, ay di magkasalungat. Hindi nagkakaroon ng ugnayan. Humihiwalay. Iba ang pinaniniwalaan sa ginagawa. Kaya dito, sa harapan ng mga unbeliever, kinakailangan natin ng ating mga pananalita ay gracious. No? Mapagbiyaya o puno ng biyaya. Ano ba yung biyaya? Siyempre, yung biyaya ay grace. Ito ay unmerited favor yung grace. Pero ang tunay na kahulugan nito ay ganito. Sa pananalita pa lamang po natin, sa harapan ng mga di mananampalataya, there is already an attracting force na meron ang ating patutuo sa kanila. Mabiyaya ang pananalita, meaning makabuluhan. Hindi nonsense, makabuluhan. Kalawa, nakakahikayat. Nakakahikayat. Ikatlo, nakapagpapalakas ng loob. At ikaapat, nagdudulot ng karunungan. Yun po yung paraan natin kung paano tayo makipag-usap sa mga di mananampalataya. Yun po mapagbiyaya. Ang ating pananalita ay may lasang asin. Ano ba ang function ng asin? Ibig sabihin, ang function ng asin, ito po ay na-sermon na dito sa pulpit, ang asin po ay pumipigil sa kabulukan. Ang asin po ay nagbibigay ng masarap na panlasa. So dapat ang mga Kristiyano, the way we talk, the way we converse, ay nakikita na tayo kakaiba sa ating pananalita, pa lamang nakikita na yung pagkakaiba natin. Kaya paano tayo makakalakad ng may karunungan sa gitna ng masamang panahon na ito? Dalawang bagay, patuloy nating i-promote at isagawa ang paggawa ng mabuti sapagkat dinadaig ng mabuti ang masama. Pangalawa, kinakailangan nating ang pananalita natin maging mapagbiyaya, punong-puno ng biyaya at mayroong lasang asin. Ibig sabihin, pumipigil sa kabulukan at nakapagpapasarap ng lasa. Yan po yung ating paraan para tayo ay makapamuhay ng may katalinuhan. So we need to walk wisely as wise men. Second, as wise men, we also need to walk purposely. Purposely, may layunin. Sabi sa verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Ang salita pong lumakad sa ating teksto ay nangangahulugan ng uri ng pamumuhay, conduct, behavior, or manner. At yan po ang kalooban ng Diyos na gusto niyang lakaran natin. Walk purposely. May layunin sa paglalakad, sa pamumuhay.
Hindi basta lumalakad ng walang dahilan o walang pupuntahan. Nakakita na ba kayo ng taong lakad ng lakad na wala namang pupuntahan? Anong tawag doon? Di ba may kulang sa pag-iisip? Lakad ng lakad, wala namang pupuntahan, napapagod lang. So, walk purposely. Alamin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung salitang walk, lumakad, at least 5 times po na binanggit dito ni Apostol Pablo sa chapter 4 verse 1 hanggang chapter 5 verse 17 sa ating passage. 5 beses. He urged the believers to walk in the newness of life in thoughts, words, and deeds. 5 beses tinagubulyan ni Paul ang mga Christians sa Ephesus na lumakad sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ang bagong buhay na ito ay bunga ng pagtubos sa kanila ni Jesus sa pamagitan ng biyaya nang sila ay manalig sa pamagitan ng ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo sa kanila. Dati silang lumalakad ayon sa takbo ng daigdig. Sila ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. Sa panahon po ni Apostol Pablo, ang mga taga-Efeso, sila po ay mahilig sa sorcery, sa mga magic, sa mga witchcraft. Sila po ay mahilig sa pagsamba kay Artemis, kay Diana. At sila po ay lumalakad sa naisin ng laman. At ang kanilang kaisipan ay laban sa Diyos. Yun po yung dating buhay ng mga mananampalataya sa Ephesus. At ngayon na sila ay makakilala sa Panginoon, sila ay nakarinig ng mabuting balita at sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan, nagkaroon na po ng bagong pagkatao itong mga mananampalataya sa Ephesus. So dahil taglay na po nila ang bagong pagkatao, paano sila lalakad ngayon? Doon pa rin ba sa lumang pagkatao o sa pamagitan ng bagong pagkatao na nakakalarawan ng Diyos? Nararapat na po silang lumakad sa pamumuhay sa liwanag, sa bagong pagkatao. Ito po yung mga talata na binabanggit ni Pablo kung paano sinabi niya na lumakad. 5 beses niyang sinabihan silang lumakad. Una, chapter 4 verse 1 ng Epeso. Sabi ni Paul, "Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na pamanatili ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan." So dito, sa chapter 4 verse 1, sabi ni Paul, lumakad ayon sa pagkatawag ng Diyos. Lumakad sa pagkakaisa, magkaisa sa loob ng iglesia. Pangalawang paglakad ay sa chapter 4 pa rin, verse 17. Sabi doon ni Paul, "Kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip, nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibasay na hiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan." So dito, ang instruction ni Paul, lumakad ng di katulad ng mga hentil. Sino ba yung mga hentil? Yung mga hindi mananampalataya. So, yun ang ikalawang paglakad. Lumakad ayon sa pagkatawag ng Diyos. Pangalawa, lumakad ng hindi katulad ng buhay o paglakad ng mga hentil na hiwalay sa Diyos. Pangatlo na paglakad, chapter 5 verse 1, sabi doon ni Paul sa Epeso 5 verse 1, "Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo," sa verse 2, "lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy." So dito, ang instruction ni Paul, lumakad ng may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. So ito ay sumasalamin sa uri ng buhay. Ang lalakaran mo na ay ang bagong pagkatao at ang kalooban ng Diyos. Hindi na yung kalooban ng dyablo ng kadiliman, kalooban na ng Diyos. Pang-apat na paglakad. Sa chapter 5 verse 7 hanggang 9, sabi ni Paul, "Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon.
lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Dito, ang instruction naman ni Paul, lumakad sa liwanag ng Panginoong Hesukristo. At panghuli na paglakad, etong ating passage sa Ephesians chapter 5 verse 15. Sabi ni Paul, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, lumakad ng may karunungan. In other words, itong paglakad ay uri ng buhay na nais lakaran natin. Nais ng Diyos na lakaran natin bilang mga nasa liwanag. So, we need to walk wisely as watchmen, and we need to walk purposely. May goal, may ini-input tayo sa ating pamumuhay sa daigdig na ito, sa ating pagkilos, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali. Meron tayong goal. Hindi lamang tayo nagpapakabait for the sake of pagpakabait o maging mahinahan for the sake of maging mahinahon o maging mabuting kaibigan for the sake of maging mabuting kaibigan. No, meron po tayong goal kung bakit tayo kikilos, mamumuhay, at magkakaroon ng magandang uri ng patutuo. Ito po ang goal natin bilang mga mananampalataya. Anong goal natin sa ating buhay Kristiyano? Ang tularan, ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang liwanag. Tayo ay nasa liwanag. Sumasa Kanya tayo. Tayo ay dapat mamuhay na sa liwanag. Sa liwanag ni Jesus. Habang ang mundong ito na masama ay balot pa rin ng kadiliman. Ito ang layunin ng pamumuhay sa liwanag, mga minamahal. Ang tularan ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay hindi gumaganap at lumalakad sa buhay Kristiyano para tumanggap ng iba't ibang material blessings o masaganang uri ng buhay sa daigdig na ito. No, hindi po yan ang dahilan ng ating pamumuhay Kristiyano. Ikalawa, hindi rin po tayo namumuhay bilang isang Kristiyano upang hanapin natin ang naibang karanasan tulad ng himala, kagalingang pisikal at powerful spiritual gifts. Hindi rin po yung dahilan sa ating pamumuhay Kristiyano. At lalong hindi po magiging dahilan ng ating buhay Kristiyano ang maging at ease at komportable na lamang tayo dito sa daigdig hanggang sa paglipat natin sa kabilang buhay sa piling ng Diyos sa langit. Naririto po tayo sa daigdig na ito na sinasabi ni Apostol Pablo, puno ng masasamang panahon, puno ng mga taong sadlak sa kasalanan, ang layunin upang mahayag sa atin ang buhay at ang liwanag ni Hesukristo. Seizing the times for the light to shine. That is the light of Christ to shine in us and through us. At paano mahayag ang liwanag ni Kristo sa atin kung hindi tayo lalakad sa pagkatawag ng Diyos? Kung mas lalakad tayo katulad ng lakad ng mga di mananampalataya na iba ang prioridad at pangunahin sa buhay. Sa mga minamahal, ito na po yung panahon. No? We need to seize the times for the light of Christ to shine. Hindi dahil may pandemic, kundi dahil patuloy na lumalaganap ang kasamaan. Kaya may pandemya man o wala, magpapatuloy tayo na hingin natin sa Diyos na patuloy na paliwanagin sa atin ang liwanag ni Kristo upang tayo din naman ay makapaghatid ng liwanag sa ibang mga nasa kadiliman. Sa akin pong pagwawakas, sa aking conclusion, now is the opportune time for us to shine because the days are evil. Let us be reminded of what Paul has said to us this morning from our passage in Ephesians 5:15 to 17. In order for us to seize the times for the light of Christ to shine in us and through us, brothers and sisters, my friends, be watchmen. Let us watch our own conduct and the conduct of other brothers and sisters, and let us encourage one another to walk in the light that is the light of the Lord Jesus Christ. Second, how can we seize the times for the light
of Christ to shine in us, we need to be wise, like wise men. Let us walk wisely by doing and promoting good to counter evil, and by being gracious to unbelievers through the way we speak and deal with them. Maligayang 35 taon ng pagkakatatag ng Panginoon ng kanyang iglesia. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga buhay na salita. Sama-sama po tayo na patuloy na lumakad sa liwanag, sapagkat ang Diyos ang kasama natin kahit ang daigdig na ito ay nasa kadiliman. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng liwanag upang kami ay lumakad dito. Nang dumating sa amin ang Ebanghelyo, sa loob, Panginoon, ng 35 taon, ay naitatag mo, Panginoon, ang inyong iglesia at nagpapatuloy dahil sa inyong biyaya. At ngayon, Panginoon, kinikilala namin, O Diyos, ang mga contribution, Panginoon, ng mga naunang mga lingkod mo na nag-Bible study, nagpaunlak upang ang kanilang mga tahanan ay buksan para ang inyong salita ay mahayag sa dakong ito. Sa buhay ng mga unang mga nagpastor, napapasalamat po kami sa buhay nila. Sa mga unang mga kaanib ng iglesia. At sa bawat isa na kaanib, lalo na po, Panginoon, sa panahon namin ngayon, na patuloy na nananalangin, sumusuporta para ang inyong iglesia ay patuloy na magbigay ng Ebanghelyo, magpahayag ng mga katotohanan. Panginoon, marami pong salamat sa bawat isa, sa inyong katapatan, at maging sa mga tagapanguna ng inyong iglesia sa dakong ito, mula pa noong ito ay unang maitatag, 35 years ago, hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa mga elders, sa mga deacons, sa mga ministry heads na inyong ginamit sa panahon sa loob ng 35 taon. Aming pong dalangin na patuloy mo po kaming gawing liwanag sa daigdig na ito. Patuloy naming ipahayag ang liwanag na Jesucristo. At ito'y mangyayari lamang, Panginoon, kung kami ay lalakad sa liwanag at magpapahayag ng liwanag. Purihin ang inyong pangalan. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Ito pong aming samod dalangin. Amen and amen. Dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka,
suko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.
Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at iyong faithfulness sa Villa Carolina Bible Christian Church. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat unang-una sa mensaheng idinulot mo sa amin ngayong umaga sa pamamagitan po ni Pastor Mon. Salamat, O God, sa tunay na ang liwanag ay si Kristo, O God, at ang liwanag na nasa amin, Panginoon, ay nagmumula sa Kanya lamang, O God. O Lord, kami po din ay nagpapasalamat din po sa bawat miyembro ng Villa Carolina Bible Christian Church kung paano dinako mo ang bawat isa sa amin, ang iyong Panginoong pagtawag sa bawat isa sa amin, sa aming buhay, Panginoon, sa dako ng Villa Carolina, O God, na kami po ay isang church, Panginoon, na binumuo, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na iyong anak, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at sa pamamagitan niya, Panginoon, kami ay itinuring mo mga anak mo din. At salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong anak na si Jesus, dahil without Him, O God, kami po ay hindi matatawag na isang church, O Lord. Lord, salamat din po sa iba't ibang paraan kung paanong ang mensahe mo ay naipapahayag sa iba't ibang dako ng lugar, katulad ng aming gawain ngayon, O God. Salamat po sa paraan ng internet, sa paraan po ng Facebook, Messenger, Zoom at Google Meet, O Lord, at sa iba pa pong medium, Panginoon, na ginagamit mo para po mapalaganap ang iyong salita. Maraming salamat din po sa mga ito, O God. Nawa, O Diyos, panalangin namin na marating pa po ang maraming tao na hindi pa po nakakarinig ng iyong salita, O God, sa pamamagitan ng mga medium na ito. At gamitin mo po ang Villa Carolina Bible Christian Church para po sa pagpapalaganap ng iyong salita, O God, ang mabuting balita. O Diyos, kami rin po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa another year na pinagkaloob mo sa Villa Carolina Bible Christian Church. Salamat, O God, bagamat kami ay hindi po magkakasama ngayon sa isang lugar, ngunit ang aming mga puso, ang aming espiritu ay sama-sama po, Panginoon, na sumasamba sa iyo ngayong araw. Salamat po sa biyaya, Panginoon, ng kapatiran, ng fellowship, O God, na binuo mo para po, Panginoon, sa lugar na ito ng Villa Carolina. O Diyos, amin din pong inilalapit sa iyo, Panginoon, ang hindi lamang po ang simbahan ng Villa Carolina, kundi po ang karamihan at lahat ng simbahan, Panginoon, sa buong Muntinlupa at sa aming bansa. Lord God, we pray, nawa, Panginoon, ang gospel mo lamang ang sentro ng mensahe ng bawat simbahan, O God. At nawa maipalaganap, Panginoon, ang iyong salita na si Kristo ang aming Diyos, si Kristo ang aming tagapagligtas at wala ng iba. At wala kami, Panginoon, kakayanan, pangiligtas ang aming sarili, sapagkat kami ay makasalanan. O Diyos, ganun din po amin pong nilalapit, Panginoon, ang aming simbahan bilang iyong tagapanguna, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita. Nawa, O God, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kauhawan sa pananalangin, kauhawan sa pag-aaral ng iyong salita, at ganun din po ang kasipagan, Panginoon, sa paghahayo at sa pag-share ng iyong magbuting balita, Panginoon. O Lord, we also pray sa bawat family ng aming Villa Carolina Bible Christian Church. Na, O God, matuto kami na lagi po, Panginoon, magkaroon ng pagpapanalangin bilang pamilya, O Diyos, at pagtuturuan ng iyong salita, O God. Matuto po kami, Panginoon, na manawag sa iyo at humingi sa iyo, Panginoon, ng wisdom kung paano gagawin to, dahil hindi po namin to kayang gawin. O Diyos, ganun din po inilalapit namin sa iyo, Panginoon, hindi lamang po ang mga churches sa buong nation namin, ganun din po ang aming government. We are also praying for our government. Nawa, God, through the leadership of our President Duterte, nawa, Panginoon, bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon, sa bansang ito. Nawa, magkaroon po kami, Panginoon, ng kapayapaan, patuloy, Panginoon, sa pagsamba sa iyo. At ganoon din po, bigyan mo din po siya ng wisdom kung paano, Panginoon,
i-resolve at bibigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino, O God, sa ongoing pandemic. Lord God, tulungan mo po ang aming leadership, Panginoon, sa bansang ito. Nawa, Panginoon, bigyan mo po sila ng right direction in everything they do to lead your people, to lead the Filipino people, O God. O Lord, amin pong pinapasalamat din, Panginoon, ang mga kababayan namin, kaibigan at kapatiran na nakisalo at nakisabay at nanood, Panginoon, ng programa ng aming anniversary. O Lord, salamat po sa buhay nila. Now, O God, mangusap ka po sa mga buhay nila, O God, at nawa, Panginoon, ang kanilang mga napakinggang mensahe, O God, ay tumimo sa kanilang puso. Nawa, O Diyos, maging merciful ka po sa buhay ng bawat isa sa amin, sa buhay ng mga nakikinig sa iyo, O God. At kaawaan mo po sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, makita nila ang liwanag na nagmumula kay Kristo. O Lord, salamat po sa iyo pong patuloy na faithfulness sa Villa Carolina. Nawa, God, patuloy na pahabain mo po ang taon, Panginoon, ng iyong simbahan. At ganoon din po, Panginoon, paramihin mo, Panginoon, at idako mo ang mga tinawag mo, O God, sa lugar na ito, upang amin po silang makapiling na sumamba sa iyo, Diyos. Nawa, O God, ang simbahan ito ay magbigay pugay, magbigay glory sa iyo lamang, O God, at not on the name itself, but to you alone, O God, magbigay ang glory. Lord, purihin ka, Panginoon, sa lahat ng iyong pinagkakalob sa amin. Purihin ka sa iyong mga biyaya. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay mapagmahal. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng ito sa tulong ng iyong banal na Espiritu at sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Good morning po sa lahat. I am Elder Ronald Cervantes of Villa Carolina Bible Christian Church. First, we would like to praise God for the success of this video recorded worship service. Thank you, God, talaga, for the wisdom and the resources you lend us. Truly, you are an awesome God and you make things possible even during these challenging times. Second, in behalf of Villa Carolina Bible Christian Church, I would like to thank everyone, local po and abroad, sa Asia, sa Middle East, sa Europe, US, and Canada, who watched and joined actively our worship service. We are truly happy to be with you po. Thank you po for staying in our Facebook page and faithfully listening to God's truth from His Word through Pastor Mon. Since we started this online worship service, the leadership is really excited and wanted to improve more on this area. Lalo na po ang aming pastor, si Pastor Mon Mendoza. Actually, last time we talked, he was really on fire and is planning to do more in sharing God's Word via online worship service. And I quote, "We are international na. Kaya every Sunday po, please join us in our worship service 9 a.m. Also, we would like to thank, of course, our church officers and members who tirelessly corroborated in making this video from day one na we decided to proceed with the recorded online worship service. They didn't stop working on it. Praise God talaga sa technology nowadays na kahit magkakalayo po, parang magkakalapit lang din. Talaga lang walang makakaawat sa gawain ng Diyos. Finally, with God's faithfulness comes faithfulness of His children naman in giving back their tithes and offerings. Brothers and sisters, we may not be physically present sa ating bahay-sambahan to give back our tithes. But with the technology we have right now, pwede po natin itong ibigay sa madaming kaparaanan like bank transfer, bank deposit, GCash, Paymaya, and the likes. Or maaari din naman po namin itong pick-upin sa inyong doorstep. Pero po sa mga kapatid natin abroad ha,
We will flash our bank details for your reference. So once again, thank you po and hope to see you online every Sunday. God bless everyone. Amen. Amen.